O nga pala, this is Wasaki Solar Boy. Shoutout sa mga grupo dito sa Macau. Kung meron pa man, kung buo pa yung mga grupo, especially sa grupo ko, 24/7 Macau TikTokers, sa grupo ng TMI, PST, CTS, kung meron pa nun, mga followers ko sa TikTok, sa Facebook, shoutout sa inyo. Hindi ko na iisa-isahin, mga kagrupo ko sa basketball, mga legit. Final call for boarding for the last remaining passengers. Last remaining passengers on Philippine Airlines Flight PR. Lights, camera, sir. Hello sir, good evening. Nice ko munang magpakilala bago tayo magsimula, no? Ito nga pala ang Life Anywhere. Ang story nito is puro naman ng mga experience at saka karanasan ng mga OFW. So since ikaw ay nandito na, interview na kita, no? Una sir, magandang gabi, good evening. Magandang gabi rin. Anong pangalan niyo, sir? Kung sa tunay na pangalan, medyo alanganin tayo. Masyadong mahaba. Pero syempre, mas kilala tayo sa Batang Pasaway. Batang Pasaway. Ayan, dyan tayo sa Facebook, Batang Pasaway. Pero kung sa TikTok, Wasaki, Solar Boy. Pero mas kilala ako dito, tawagin nila Solar Boy. Yan. Saan kayo sa Pilipinas, sir? NPA ako. No permanent address. Pero particularly, saan kayo nakatira? Pasig, Antipolo, Bicol. Pero mas ako sa Bicol. Bicol. Yan. Pero laking Manila. Bali, ang pinakalugar namin talaga is Tondo. Sa Tondo, sa may Balot. Pero mga kamag-anak namin, yung sa kalululuhan yan, Balot, Tondo. Pero yung iba, Kalat. Yung naman, nasa Matang Tubig, Barrio Obrero. Yung Kalat yan, Caloocan. Magkatabi lang naman kasi yung Caloocan, tsaka Pero matagal na kayo dito, sir, sa bansa ko. Medyo matagal na rin tayo rito. Huwag na lang magsabi, mabubuking ang edad natin Okay lang yun. Basta, lang. Pero, ibig sabihin, medyo matagal na rin. Nakikipagsapalaran. nung unang punta nyo dito, sir, anong napasukan nyo ng trabaho? Unang-una kong napasukan dito, which is hindi naman ganun kahigpit pa dito nung araw. Car wash. Nag-car wash boy ka dito? Car wash, O ilang buwan ka dun? lakpas 1 taon din. Natapos mo kontrata mo? Yung unang kontrata, natapos. Pero yung nag-renew na, hindi na. Kasi biglang alam mo naman, business, biglang dami na rin yung gagaya kapag nakita nilang malakas. Yun. Isa sa mga pinalad na matanggal. Pero ang kagandahan lang nun, miski hindi pa tapos ang kontrata mo, pwede kang mag-apply. Ura-urada. Pwede ka kagad mag-apply sa susunod na gusto mong pasukan, gano'n. Hindi siya yung same contract ba? Kasi ngayon, kailangan same contract kapag kunyari, driver ka, hindi tapos ang kontrata mo, kinat yung blue card mo, kailangan driver ka pa rin. Pag security, pero bago kayo umalis sa kinat ka, gano'n din. Bago kayo umalis sa Pilipinas, may married kayo, sir, o single? Wala. Single tayo. Wala tayong sing-sing sa... Walo sino Marco. Diyos mio. Walo sino Marco. Shoutout dyan sa mga dalaga. Take na tayo. Take na. Hindi na pwede. Pero wala tayong responsibilidad na... Pero anong time na pumunta ka dito, sir? Anong nagtulak sa'yo na mag-abroad ka? Kasi parang... Kumbaga sa biglaan lang din kasi
May nag-alok sa amin. Actually, ano na siya rito eh. Kumbaga siya yung nauna eh. Matagal na, inalok lang kaming pumunta. Tapos, pagpunta namin dito, ayun, munti ka. Ano pa nun eh, doon nagkakamali, sa Clark pa ang flight nun. Tiger Airways, hindi pa yung dyan sa sabi na natin may kahigpitan pa dun sa Clark eh. May kahigpitan pa talaga dun eh, pahirapan pa. Tapos yung aeroplano nila, nagwiwigil-wigil ba sa ere. Pero may tumulong sa'yo nung pumunta ka dito? Actually, meron. Kasi lahat naman hindi naman pupunta ka dito, walang tutulong eh. Kaya lang, syempre, tutulungan ka niya mga punta, tulungan mo rin sarili mo. Ganun yun. Eh, hindi po pwede yung pupunta ka lang dito, iaasa mo na rin sa taong tumulong sa'yo. Eh, tulungan mo rin yung sarili mo. After nung nakapasok ka sa Carwas, hindi ka nahirapan nun? Medyo okay lang yung trabaho, na-enjoy mo ba? Okay lang din, kasi di rin naman nagtagal eh. Actually, kahit sabihin mong meron kang visa no, para ding part-time eh, kasi hindi naman kalakihan din ang sweldo nun eh. Ganon. Pero after nung nag-Carwas ka, nag-change job ka ulit? Syempre, nung medyo pinalad nga tayo matanggal, apply tayo agad. Doon tayo sinuwerte sa Guard Force. Security Agency. Ilang taon kayo doon? Yun ang medyo may katagalan. Hindi na nga lang tayo magbabanggit kasi nga medyo mabubuking yung edad natin. Kaya, medyo ano lang tayo. Ano yung mga experience mo doon nung Guard Force ka? Ayun, Kumbaga, saan ka na-assign? Unang assign ko talaga, Binisian. Yan yung construction site. Inaayawan niya nun. Ang gusto kasi nung iba, diba, yun yung mga public, yung mga public na government, gano'n yun ang gusto nila eh. Kasi nakaupo ka lang, yung iba, minsan sabihin na natin may tayuan, pero hindi gano'n dumi yung lugar, yung area. Nung una, sabi sana wag kayo sa construction site, kaya nag-hire yan kasi nakuha nila yung quota ng construction site. Anong time lang yun siguro? Kunti pa lang yung agency. Dalawa pa lang actually. Ang G4S tsaka Guard Force. Yan, dalawa pa lang. Anong mga nakakatawang experience mo doon? Yung mga kalukuhan? Hindi mawala sa Pinoy yan eh. Ay, syempre. Yung mga tirador na. Siyempre, kung tirador lang, akong tirador ng tanso. Literal yun. Hindi ko kinakaya yun. Pero diskarte ko yun. Yung may makikita akong mga maliliit na tanso, ganon. Siyempre, din ako eh. Hindi bawal yun? Ano naman bawal? Basura na yun. Basura na yun. Tinapon na yun eh. Kaya lang, tsatsagain mo, babalatan mo, susunugin mo para makuha mo yung tanso, iipunin mo. Paano na kasi laking kalakal din naman ako eh. Extra income din yun. Kasi tapos pag nabalatan mo na siya, ngayon nga lang, wala kang sisilungan nun kasi wala naman masyadong bubong nun eh. Kasi yung Binisian nun, diba, actually, pens lang talagang masisilungan mo yung araw kung nasaan, yung lilim, yun ang hahabulin mo, doon ka magbabalat. Ganun ang ginagawa ko, puro patago. May quarter, kaya lang hindi ka naman pwede sa quarter magbalat. Pagkagalitan ka ng biso, magtrabaho ka. Siyempre, tirang tago. Pilipino tayo, tago. Doon ka na, sunugin mo. Pag nasunog mo na yun, may tanso na, pukpukin mo lang yun, ayos na yun, pilipitin mo. Di ba mga construction din dati is mga Chinese din from mainland? Hindi naman. Yung iba dito talaga. Yung mga taga-mainland, yun yung mga lumalango, yung mga illegal worker nung araw yun. Yun yung mga walang visa. Kasi pag hinuli namin yun, ilalabas nila yung passport nila, naka-plastic. Ngayon, naka-plastic yan, alam mo na eh. Magdududa ka, ba't naka-plastic? Yun yung mga lumangoy. Yung baga sasabay sa bangka, pag malapit na bibitaw. Pero yung tanso, kumbaga panawid, kumbaga, nag-extra income din yun. Yung una, panawid... Malaking tulong sa'yo yun. Hindi, nung una, malaking tulong na eh. Panawid gutom ba? Sabihin na natin na extra income mo rin.
Kaya lang, kumbaga, para din bisyo eh. Habang tumatagal, parang nawiwili ka. Siyempre, pera eh. Pera maliwanag eh. Balat ka ng balat eh. Ipon ka ng ipon, ganyan. Tapos pagdating ng, sabihin na natin, pecha di peligro na. Malapit na magkatapusan. Tsaka mo ngayon ibebenta. Yung inipon mo ng ilang araw. Kunyari, sa araw-araw, mag-uwi ka ng 15 kilos. Ang dami nun. 20, sabi siya, ang kawawa nun, yung kapartner ko, yung bag. Wasak. Hindi mawasak kasi tinahi ko yun eh. Binili ko pas tinahi ko pa. Para kumbaga bago siya, pero tinahi mo para matibay. Kahit na kung maglalakad ka nga ano, para kami bit-bit na aparador eh. Pero huwag ka papahalata kasi may nakabantay sa ano eh. Sa... Balikan natin nung nasa Pilipinas ka pa. Bago ka pumunta dito, anong trabaho mo sa Pinas? Ay hindi kasi katatapos ko lang nun eh. Hindi naman actually nakatapos. Ano yun eh, college level din ako eh. Tapos, kumbaga, naglalaro ko sa eskwelahan eh. Kung ano, scholar din naman kahit pa paano. Hindi naman tayo gano'ng kagaling, eh, naging scholar pa rin. Pero syempre, sabi nga nila, mas karamihan ng nagiging player o varsity ng eskwela, nagiging utak bola, gano'n. Napabayaan yung pag-aaral, academic, naiwan. Parang wala naman taong bobo. Pero tamad marami. Yung tinatamad, gano'n. Paano ka nag-desisyon na, tulad yan, nag-aaral ka pa nun, o huminto ka man, ano ka nag-desisyon na pumunta dito? Nadala lang sa barkada? Hindi naman. Kasi syempre parang na-influensyahan ka na, uy, parang pagkakataon, bakit hindi grab, di ba? Yung mga pagkakataon, ba't hindi natin subukan? Yung ganun. Kaya nga, totoo lang yung kasabihan ng iba na, hindi naman sa lahat yung kasabihan ng iba, pag nakahawak ka na ng pera, kakalimutan mo na rin mag-aral. Kasi nakahawak ka na eh. Kumbaga, alam mo na yung ano eh, alam mo na kung paano gastusin, alam mo na kung ano yung feeling ng kaya mong bilhin yung gusto mong bilhin. Parang ganun. Parang... Hindi mo na, pero dito, hindi mo nasubukan mag-casino. Ay, nasubukan ko. Hindi nakabawi sa akin yan. Yung casino. Oo. Kasi may isang kaibigan ako na nagpasama. Galing Hong Kong, pasama. Sinamahan ko naman, eh siguro may pagka big time din yung tao. Hindi naman totally big time, siguro may pera lang nung araw na yun. Pinahawak ako, eh hindi ko na lang babanggitin kung anong casino, basta papitik-pitik lang ng taya, sumasabay dun sa marami sa parang ganador, hanggang sa medyo kumamada na, maliit lang naman, tinago ko. Ang itinira ko lang yung puhunan. Tapos tumaya uli na isang beses, tumama ako na, sige, 2 beses, ganun. Binigay ko na sa kanya. Sabi ko, yan lang na panalunan ko. Binalik sa akin, yun na yan. O, di ba? Nagka-doble-doble na, ganun lang. Sabi ko, maswerte. Di yung perang napanalunan lahat, ipinadala ko. Kasi hindi na ako pumasok ng casino nun. Tapos nung... Hindi na sila nakabawi sa akin. Ang casino? Hindi na. Hanggang ngayon, hindi ako pumapasok ng casino. Mga ilang taong kayo sa guard force sir? Nagtatrabaho? Kung sa... Ilang taong kayo sa guard force? Kung sa guard force, eh... inabot din ako ng taon. Kaya lang confidential kung ilang taon, kaya medyo... Kasi may nagkaroon ng ano yung sitwasyon nun, kaya basta may tinagal din tayo. Eh mga kabatch ko nga rito eh, yung iba bisor na eh, yung iba asa cash ban na. Pero yung tagal namin pantay-pantay lang, pare-parehas. Sa nakikita ko sir, no, nung sa Pilipinas ka, hindi naman ganun kahirap yung buhay mo. Nung nandito ka na ba, mas malaki yung pinagbago nung nagtatrabaho ka na? Siyempre sariling sikap mo na yan. Hindi, kung nasa Pilipinas tsaka yung nandito, mas masarap yung buhay na tayo yung nasa Pilipinas lang tayo, na yung parang wala kang iniisip, mag-aaral ka lang.
Mapasok ka lang, di ba? Oo. Oh, buhay estudyante, binata ka. Katwiran nga ng mga binata, ba nag-aaral ka, sagot ka ng magulang mo. Di ba? Hanggat hindi ka nag-aasawa, sagot ka ng magulang mo. Pero pag nandyan na yung responsibilidad, pumasok na, siyempre, pag nagkaroon ka na ng edad at yung mga magulang mo matatandaan na, reverse psychology, ikaw naman ngayon na magtatrabaho. Ikaw naman na magbibigay sa kanila. Hindi mo man obligasyon, pero siyempre, di ba? Ano mo yun? Kumbaga, parang hindi na, may tawag dun eh. Parang ano, yung award. Parang award mo naman sa kanila yun. Siyempre, kailangan mo rin magbigay kahit pa paano. Kasi yun na lang inaasahan din nila, lalo na pag mga senior na. Yeah. Eh kasi hindi naman tayo ganun din kaano sa Pilipinas, no? Kasi nagsimula din tayo sa broken family eh. Maganda, biglang nag-broken, nag-iwalay.